mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula October 22, 26. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, hindi ba nga para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up mong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ganito parang nangyayari na to sa past. Na parang may pinagkakitaan yung iba sa inyo. Tapos uulitin nila ulit yon ngayong week. So sabihin natin noong nakaraang linggo, araw, buwan, taon, o ewan ko kung kailan yan, nagbenta kayo, halimbawa lang, nagbenta kayo ng, ano bang maganda, mga chocolate. Tapos, maraming bumili. So ngayon, dahil naging mabenta o pumatok, uulitin nyo ulit sila. Uulitin nyo ulit ito ngayong week. Ganon. So sabihin natin last year, marami kayong nabentang kandila kasi syempre mag-uundas So ulitin nyo ulit yung magbenta kayo ulit ng kandila. Example lang. Basta yung parang ginawa nyo dati na pumatok. Uulitin nyo ulit ngayong week. Ganon. Kaya, magkakapera kayo dito. Ano pang case ang pwedeng mabuo dito? Sabihin natin magkakayod kalabaw ang iba sa inyo sa week na to kasi gusto nila makapag-save ng money dahil nga maraming holidays ngayong mga susunod na araw, linggo, buwan, kasi di ba undas. Pasko, bagong taon. Chinese New Year, ewan ko kailan ba yan. Sunod-sunod di ba? Ayun. Parang pag-iipunan ng iba sa inyo, lalo na yung mga regalo, di ba? Sa mga inaanak. Kaya ayan, magiging busy. Sa madaling salita, ang iba sa inyo. Wala na akong maisip Dito na tayo. So, meron tayo ditong 8 of Clubs at Ace of Hearts. Maganda ba to? Case-to-case basis, syempre. May positive, may negative. Pero dun muna tayo sa negative. Bago positive. Sa negative, single pa rin. Hindi ko alam kung negative, positive
pa rin yung ganong sitwasyon. Kasi may iba naman na gusto pa rin maging single tulad ko. Pero dun sa mga iba sa inyo na naghahanap ng jowa, sabihin natin, makikita na ba nila yung soulmate nila? Matagal na sila naghahanap. Pero walang dumarating na type nila. Well, sad to say, ganun pa rin. Wala eh. Hindi pa rin darating. Sabihin natin, single pa nga rin. Actually, ibang case dito, di ba, nasa negative tayo na reading. Mapapagulo yung iba sa inyo sa topic ng relasyon. Cheating na to, third party situation para sa iba sa inyo. Pero actually, doon pala to sa positive pero nasa negative pa ako. Kaya lang baka malimutan ko nun. Sa positive, di ba sabihin natin nangyayari na yung gulo sa relasyon, mag-e-end na yun kung nangyayari na. Pero kung hindi pa nangyayari, di yun yung negative. Okay? Pero doon pa rin tayo sa negative. Ano ba ito? Negative. Sabihin natin may bagong salta sa workplace. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. O kung di man tumama sa inyo, ay baka tumama doon sa kakilala ninyo. Ngayon nga, may bagong ka-workmate. Tapos mas malaki pa yung sahod noon kaysa sa iba sa inyo na inugat na sa trabaho. So, doon mabubuo ang jealousy. Okay? So, ano pa ba? Doon na ba tayo sa positive? Sige. Sa positive, may isip ba ako dito? Sabihin natin hirap yung iba sa inyo magmahal. May dumating, nanliligaw, halimbawa lang. Kaya lang may trust issues yung iba sa inyo. Well, tingin ko bibigyan ng iba sa inyo ng chance tong manliligaw. Na manligaw o sagutin na siguro. So, case-to-case basis. Yan yung positive. Ang ano pang positive? Kung ano mang problema, in general na lang siguro. Mga parelasyon, career, basta nangyayari na, doon siya positive. Halimbawa, may problema sa mga yun. Kahit nga sa friendship pwede rin. Basta, halimbawa, existing na to. Nangyayari na. Problema sa career, sa relasyon, sa magkakaibigan, mag-i-end yun. So, yun yung positive. Any form na siguro ng problem, mag-i-end yun. Wala nang maisip. So, punta na tayo dito. Ay, sino yung tatamaan ng may third party? OMG. So, ito yung clue natin. Pwedeng tumama to sa
iba sa inyo o sa person nyo. Okay? Para malaman nyo kung tatamaan ba kayo ng willing na to. OMG. Yung may third party. At yung third party ay bagong kakilala. Okay? Bagong kakilala ng person ng iba sa inyo. Kasi pwede rin kayo to eh. Diba? Pwede rin vice versa. Kayo yung mag-cheat. Kundi sila, di kayo. So again, pinagpalit sa someone new. Kasi case to case basis, ay, hindi pala to. Magkakulay kasi to eh. Saka to. Pero violet ito. Ito talaga yung clue. Asian. Whether kayo to o to person nyo. Kapwa natin Asian. So, sa madaling salita, parehong Asian. Okay? Tatama ng wedding na to. Maganda, manamit. Kulot ng buhok. Sobrang kulot. White gray hair with nagpakulay ng buhok. Kasi may iba na nagpapakulay ng buhok na gray. Okay? May mga bagets na trip nila ang gray ang buhok. O baka literal na may edad na. Kasi tingnan nyo to, bagets pa itong nasa picture. Oh. Pero gray na agad ang buhok niya. Yun ang trip niya eh. So, kung di pinakulay ang buhok na gray o white ay matanda na siguro yung tao dito. Whether kayo to o to person nyo. Basta may someone na white to gray hair ang buhok. Ayan, white to gray hair. Okay? Ito. Isang card na lang. Ano pang masasabi nito? Ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. So, sa week na to, ang tamang panahon daw para isagawa ang gustong gawin ng iba sa inyo. Lalo na siguro yung ito. Yung sinabi ko kanina na gusto mag-save ng money, magkakayod kalabaw, magpapaka-busy, saka yung ginawa na nila dati na something na pumatok, uulitin nila ulit sa week na to. Kasi to pera. Okay? Ang topic dito, pag-earn ng money o career. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.